The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good afternoon sa atin pong lahat. Welcome na naman sa isang episode ng Count Your Blessings dito sa Radio Boracay 106.1. And once again, ako po ang inyong lingkod, si Christian Joy Magluyan. Ako po ay isang pastor sa Malay Assembly of God na located sa Mutag, Malay, Aklan. So happy Sunday, a blessed Sunday for each and every one of us. And I know na ang bawat isa also nagkaroon ng fellowship kaninang umaga o baka yung iba ngayong hapon o baka at this very moment ay kasama ko kayo at tayo po ay nagpe-fellowship through this radio program. So I am very privileged and talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa another slot na meron tayo for this radio ministry. So as we all know, this program is hosted by Mrs. Christine Russell, no, na ngayon po ay kasalukuyang nasa United States. So saan mo I will share about, bago ako magbasa ng verse, ang title ng isi-share ko po sa bawat isa sa atin is Committed to be Accountable. Actually, kumbaga trying hard ako na talagang gusto kong pagsamahin yung dalawang word na commitment and accountability. And these two words are napakalaking mga salita para po sa bawat isa sa atin. Dahil di lang sila basta salita, kundi talagang bagay na dapat i-demonstrate o isabuhay natin bilang mga Kristiyano. Alam nyo po, dapat tayo na mga Kristiyano ay may commitment, may accountability. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay na hindi the best, hindi tayo gumagawa ng mga bagay na hindi natin tinatapos. Hindi tayo ningasgugon or whatever, lulubog, lilitaw, kung ano-ano pa mga term na yan. Tayo po dapat ay mga Kristiyanong may commitment at accountability sa atin pong buhay. So I want to read to you Salmo chapter 19 verse 1 to 6. Salmo chapter 19 verse 1 to 6. Sabi po dito, ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kahit na walang salita o tinig kang maririnig, ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Iginawa ng Diyos ang araw ng tirahan sa kalangitan. Tuwing umaga'y sumisikat ang araw na parang lalaking bagong kasal na lumalabas sa bahay nila ng may galak. O katulad din ng isang manlalarong kampyon sa takbuhan na nasasabik na tumakbo, ito'y sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran at ang kaniyang init hindi mapapagtaguan. What a wonderful verse para po sa hapon na ito. So before I begin speaking, teaching, preaching, ako po ay mananalangin po muna para sa atin. Panginoon, salamat po sa hapon na ito na alam ko hindi aksidente ang petsa, ang araw na nandirito ako ngayon at alam ko na hindi rin aksidente sa lahat ng mga nanonood, mga nakikinig, na kami po ngayon ay nagfe-fellowship through this mode po sa amin pong mga pananampalataya. Hindi ko
alam ang mga sitwasyon. Di ko po alam kung ano ang mga ginagawa namin sa kasalukuyan, ng bawat isa sa kasalukuyan, kung anong nararamdaman, nararanasan. But today I believe that you are the God who will minister to each and every one of us and unite us in spirit through your word of truth. Thank you, Lord. All this we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. No? So, ayan. Committed to be accountable. Pag sinabi po nating committed, no, to be accountable, ibig sabihin po nun is we are making a firm, intentional promise to take ownership of our actions, decisions, and the resulting outcome. Pag sinabi natin committed, may dedication, no? Pag sinabi natin, tawag dito, may hard work, no? Pag sinabi natin committed, tayo po ay may hard work. At lahat ng the best na pwede mong ma-describe, kasama nun yung commitment na tinatawag. So, pag pinartneran mo pa ng accountability, ibig sabihin, lahat ng actions natin ay haharapin po natin kung ano man ang resulta nito. Lahat po tayo ay magkakaroon ng pagsusulit. Yun nga ang sabi sa Biblia, di ba? Na tayo haharap lahat sa atin pong Panginoong Diyos. So, we make the promise bilang mga Kristiyano, yung commitment natin, anuman yung outcome nun, anuman yung kalalabasan nun, we should also be accountable sa atin pong mga buhay. No? So, it is a powerful declaration that shifts your perspective from making excuses to actively driving solution. So, tayo po, kapag may accountability, may commitment sa ating buhay, ay naiiwasan natin na gumawa ng mga excuses, gumawa ng mga kung ano-ano pa man na mga rason para, alam mo yon, masabing tama tayo, mali sila. No, we are blaming kung sino yung gusto nating gamitin na kumbaga sangkalan kapag tayo ay nagkakamali. But, no, when we have commitment and accountability, nagiging parte po tayo ng solusyon. Ay tigilan na po natin ang laging parte tayo ng problema o kaya naman ang gagatong nakikidagdag pa. So tayo dapat bilang mga anak ng Diyos ay parte ng solusyon, no? Yung commitment natin ay dapat nagre-represent ng tamang intensyon. And ang accountability natin ay dapat na magkaroon tayo ng action, no, sa atin pong buhay. Ano ang gagawin natin after po ng mga resultang ating ginagawa? So, ayan, practicing self-accountability ay napakahalaga. Hindi tayo laging biktima. Inaalaw natin na si Lord ang maging author ng ating pong buhay. At kahit si Lord po ang author ng ating pong buhay, never niyang sinabing magiging maayos ang bawat step or even the process that we are going through, no? Pero he promised that there will be a beautiful outcome sa lahat ng ito. Pero kailangan nating dumaan sa proseso. Kaya napakahalaga ng commitment, no? Napakahalaga ng commitment na dapat meron tayo sa ating pong buhay. Now, commitment is the promise to act. Gagalaw ako. At ang accountability, na sabi ko na kanina, ay yung i-own mo. Pangit man ang resulta, maganda man ang resulta, ino-own po natin kung ano yung result o magiging kalalabasan. Pag may commitment tayo, we think about
the future, no? Pag sinabi natin, ay, committed tayo or magbibigay tayo ng commitment sa isang bagay, sa isang gawain, o whatever task that we are making sa ating buhay. Ibig sabihin po nun is that we are looking towards future intention natin. No, maganda ang maging intensyon na ating ginagawa sa atin pong buhay. Now, accountability talks about the present, kung ano nangyari ngayon, kung ano na naging kalalabasan. Or, kaya naman makita natin na magkaroon tayo ng evaluation sa lahat ng atin pong ginagawa. So, we can see that God is committed and accountable in Psalms 19:1-6. Sa binasa nating verse kanina, we can see na si Lord talaga ay may commitment. How? Dahil yung consistency niya is unfailing. He never fails, no? Pag sinabi natin consistency, ibig sabihin, hindi nagbabago, no? So, dapat isipin po natin yon. Di ba po tayo, pag kumain tayo, pagkain na naman, no? Pag kumain tayo ng, ano ba yung lately ko na rin? Ito, sabi nila, ay, hindi na ganun ka, yung ano ngayon na, yung mang-inasal, hindi na malaki, lumiit na. Diba? So, ayaw natin yung ganun, yung hindi consistent, yung hindi pare-pareho, yung hindi dire-diretso, hindi pare-pareho. So, pag sa buhay po natin, makita natin na ang Lord natin ay consistent at transparent sa Kanya pong ginagawa. Sino-sustain niya ang universe, no? Alam natin na si Lord, alam niyo po si Lord, wala po siyang obligasyon sa atin. Okay? Wala po siyang obligasyon sa atin. Pero He is accountable, no? He voluntarily holds Himself accountable to His own character and to the covenant, the promises na Kanya pong mga binitawan. In short, the Lord is only accountable to who He is. Okay? Hindi natin pwedeng i-box si Lord, i-shape si Lord sa mga gusto natin. Ay, Lord, kung totoo ka talagang makapangyarihan, dapat gawin mo to. Ay, Lord, kung totoo ka talagang tapat, dapat gawin mo to. Hindi tayo ang nagde-decide when God is faithful. No, kung kailan ba siya tapat, hindi tayo nagde-decide nun. But He alone can do that, no, sa atin pong mga buhay. Pinapakita niya, He never fails. No? Tayo, napakarami nating pangako, napakarami nating mga binitawan na mga bagay sa mga tao, sa mga kung sino makasalamuhan natin, may mga promises tayo. But the truth is, we fail. No? We fail. Hindi rin tayo transparent. Minsan nga, pinagtataguan pa natin. So, pag nag-fail tayo, ang ending, nagtatago tayo. So, it's sad na pag tayo pong mga Kristiyano ay may ganon. And alam nyo po, even I, no, na nag-share sa inyo nito, hindi ibig sabihin na master ko na to lahat or exempted na ako sa lahat ng mga bagay na pinipreach ko, kaya ko na to. No. I also have my own share of shortcomings pagdating po sa Panginoon. But, no, thank God that we have a God who is committed and accountable. Kailanman ay hindi siya nagkulang. Di ba? May kantang ganun, kahit kailan di siya nagkulang. Hindi siya nagkulang. Hindi siya nagkulang sa bawat isa sa atin. So, that is because yun siya. No? Yun siya. Meron din akong kanta. We recently had our
our pastor's banquet, yung minister's retreat natin. I really love the song na kinanta ng worship na sabi doon, because of who you are, because of who you are, because of who you are. And may mga kadugtong yon, no? The point is, lahat ng mga bagay na nagagawa natin sa buhay na ito, lahat ng mga nakakamit natin, lahat ng mga bagay na nangyayari, it's all because of who He is. No? It's all because of who He is. Kahit pangit yung nangyayari, di ba? Pag kilala mo si Lord, kung sino siya, no? Founded pa rin. Kumbaga, hindi tayo matitibag kasi kilala natin kung sino ang Panginoong Diyos. So, what is the commitment na meron ang Panginoong Diyos sa atin pong buhay? Remember that our God is unfailing at uninterrupted yung consistency niya. Hindi siya na, ngayon connected, susunod disconnected. Hindi po siya katulad ng Wi-Fi connection niya. Wi-Fi connection natin or data connection natin. So the Lord is unfailing. Sabi doon sa Psalms 19, no, verse 1 to 2, the heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. Day to day, first forth speech, and night to night reveals knowledge. So, ang Panginoon po natin, ang commitment po ni Lord sa atin pong mga buhay ay napapatunayan sa daily, no? Daily, saglit lang po. Sa daily po na ginagawa niya sa ating pong buhay. Kung gaano ka-harmonious, kung gaano ka ganda ng rhythm na ginagawa ni Lord sa atin pong mga buhay, sa lahat ng creations niya. Kung paano that for 1,000 years na hindi pumapalya, sumikat yung araw at lumubog yung araw. Talagang he never abandons His creation. He takes the day off. He never takes day off, no? Tayo po, no? Pakinggan natin, tingnan natin yung atin pong mga sarili. The truth is, the Lord never abandons. He never takes the day off. Lahat ng commitment na pwede niya pong gawin para po sa kanyang mga nilikha, ginagawa niya. That is because of who He is. So, tatanungin natin ang sarili natin. Who are we really sa atin pong pananampalataya na ito? Minsan, di na maintindihan, naguguluhan na. Kung, ano ba talaga? Kristiyano ba? O, pag sinabing Kristiyano, mas madami pa yung arang pang-secular, pang-unbeliever na gawain, yung pagsasalita, yung ugali, yung galaw. So, asan ang commitment natin? When we say commitment, dapat po maintindihan natin na ibibigay natin ang lahat. Although tayo po, hindi natin mahihigitan si Lord. We will always fail, no, sa atin pong buhay. No? And when I say we will always fail, ibig sabihin, magkukulang at magkukulang talaga tayo. Although, may mga bagay na talagang mangyayari, gagawin natin, no? Magsasucceed tayo, but darating ang failure sa buhay natin. But let us be reminded to still be
committed, no, sa buhay ng Panginoong, sa buhay natin, no, at sa ating pagiging Kristiyano, no, sa atin pong mga buhay. Lagi po siyang nagpo-provide, no. Its rising sa verse 6 ng Psalms 19, its rising is from the end of heavens and its circuit to the other end of them, and there is nothing hidden from its heat. Lagi pong nagbibigay ng commitment si Lord, especially when it comes to seasons, no, seasons ng atin pong buhay. Sabi ko, Lord, grabe ka. Grabe ka talaga, Lord. Kasi, tinearch ko, sabi ko, ano ba ang paligid dito sa mundong ibabaw? Ano yung mga paligid na talagang alam natin na hindi nasisikatan ng araw, hindi nauulanan, hindi nakakadaan ng kung anumang seasons, talagang wala. No, except lang sa mga, syempre yung mga underwater, sabi po doon, yung sinerge ko, or kaya naman yung mga cave, mga kuweba na located na sa mga grabe ng lalim na, kumbaga, tunnel na siya, no. So, yun lang so far, yung mga places na, syempre, tago na. Like yung underwater na sobrang ilang feet na ang lalim. Talagang, doon po makikita na si Lord ay faithful. Kasi, lahat ay nakaranas ng seasons. Winter, spring, summer, or fall. No? Yung mga seasons, yung sa kanta. Diba? Sabi doon. So, lahat ng yan, kung anong bansa, anong nasyon, anong parte ng mundo ang nangangailangan ng seasons na yan, the Lord never fails to provide. So, sa accountability naman, ang Lord natin ay napaka-transparent. Sabi po dito, the heavens are telling the glory of God and their expanse is declaring the work of His hands. Alam nyo po, kung akala man natin natutulog, nagtatago si Lord, kung akala natin ay walang ginagawa si Lord, tatandaan po natin that the Lord is always, when I say always, literal, lagi siya, hindi siya nagsasawa na ipakilala ang sarili niya sa lahat ng nagsisik at naghahanap sa Kanya. He is everything. No, when we look at the sky, when we look yung mga paligid natin, if we only had time to pause, no, makikita natin na ang Lord natin ay talagang andyan siya. Andyan siya. Kita dito sa view ko yung sky, no. Dito kasi sa studio meron siyang basagin, may glass. So kita mo siya sa labas. So when I look at the sky, when I look at the trees swaying, gumaganon sa hangin, no, swaying. When I look at the birds na lumilipad sa himpapawid, you will know, no, each and every one of us will know, He is alive. He is alive. Buhay po ang ating Panginoon. At nagpapakilala siya, nagpaparanas siya, nagpapakilala sa lahat ng naghahanap sa Kanya. Makita po natin dito sa Psalms 1-6 sa verse 3,
There is no speech, nor are there words. Their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their utterances to the end of the world. In them, He has placed a tent for the sun. So sabi po doon, hindi na nga nagsasalita, no? Kahit hindi nagsasalita. Sabi po dito, para mas lalo natin maintindihan, ang kanilang, ang sabi po, kahit na walang salita o tinig, na kang maririnig, ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Grabe. Sabi doon, hindi nakakapagsalita, wala silang tinig, no, the creation, plants, sky, everything. Wala silang sound na ginagawa na katulad natin na hi, hello, na pwede makapagsalita, na pwedeng makabanggit. But, no, sila po ay patuloy na naghahatid ng mensahe sa buong daigdig, sa buong mundo. Just remember, just look at how beautiful the creation of God is. Thank you, Lord. There is no speech. Hindi mo ma-imagine kasi wala nang salita, pero andyan pa rin. God holds Himself accountable and reachable. Si Lord pwedeng abutin. He does not hide behind language, secret codes. By using the universal language of nature, He ensures that every human being has access to the basic truth of who He is, leaving no room for a breakdown in communication. So makita po natin na si Lord ay hindi nagtatago. He consistently show Himself even through His creation. Nagsasalita kahit wala kang maririnig, wala kang mapapakinggan, pero they are able to speak of who God is. Diba? Grabe. Kaya walang pwedeng magreklamo na, nasa impyerno ako. Paano kasi hindi ko nalaman? Paano kasi walang nag-share sa akin? Paano kasi ganito? No? Look at the sky. No. Look at everything that you're seeing. Sa kalawakan, sa himpapawid, sa lahat, sa palibot mo. Look at everything. Makikita po natin that the Lord is speaking to us. Ganon ka-accountable si Lord. Hindi mo siya masisisi na wala siyang ginawa kasi ginawa niyang lahat. No, even sa tiny details ng buhay na ito, the Lord did His very best to reach each and every one of us. Minsan matigas lang ang atin pong puso. Matigas lang ang atin pong mga sarili para buksan ang ating puso at makilala ang Panginoon. Hallelujah! So we have to respond. Respond to God. Respond to Him. Paano tayo makaka-respond? Number 1, we match His consistency. Talagang, di natin mahigitan si Lord, pero subukan natin ang makakaya natin na tapatan siya. Natapatan ang lahat ng nagawa niya. Pagsikapan mo, 2 Timothy, 2 Timoteo, chapter 2, verse 15, it says here, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan.
Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. We have to have that daily disciplines, daily routines. Sabi doon, God runs the sun and the stars without a day off. Day unto day, night unto night. The Lord, wala gid naga day off. Amen. Dapat makita naton nga napakahalaga na mag-respond tayo sa daily routine for prayer, for scripture reading. No, hindi tawag dito. Hindi nagpa-fluctuate. Alam niyo po yun. Parang inflation rate. Hallelujah. Hallelujah. Hindi, ano mo yun, kahapon, 5 piso. Bukas, 10 piso. Sunod na araw, 15 na. By the way, no, di ba? Sumakay kami ng bangka. First time kong tumawid ng Boracay na 60 pesos na ang pamasahe. Yan. So, 60 na. No, di ba? May 50. When I was working before sa Boracay, nadaanan ko pa 30, 40, ganon. Ganon ang pamasahe pa that time. So, hindi tayo nagfa-fluctuate. Hallelujah. Consistent tayo sa Panginoon. May commitment, may accountability. Hindi tayo umaasa sa feeling lang. No, we show up when nobody is watching. Alam niyo po, kahit natutulog tayo, si Lord nagtatrabaho. So we have to be reminded of that na yung commitment ni Lord. Hindi nakabase sa pagsamba natin. Okay, winworship ako ni Christian Joy Magluyan. Worship na ako, tawan ko imaw itharan. No. The Lord continues to do His job. Everything He can do. He continues to do everything. Kahit tulog ka na. Kahit nagfi-fail ka. Kahit nagkukulang ka. The Lord does His job anyway. Because that's who He is. That's how committed our Lord is sa atin pong mga buhay. So, that's number 1. How can we respond to our Lord? Let's match His consistency. Okay? Let's match His consistency. Sikapin natin na tapatan. Hindi natin yan maaabot ang perfection, but sikapin natin na tapatan kung sino siya sa atin pong mga buhay. No? Tapatan ang lahat ng ginawa niya para sa atin. Live with radical transparency as a Christian. Galatians 1:10, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao, ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. So we have to be reminded. We have to put our character on display. Makita natin na kung paano ni Lord, kung paano ni Lord binobroadcast kung sino siya, kung paano He remained reachable to every little one, every tribe, every nation, kung paano siya nagiging available, kung paano niya ipinapakita ang lahat ng bagay. We should also live a transparent life. Buhay na walang
itinatago. Walang double standards, no? Wini-welcome natin yung mga scrutiny, wini-welcome natin yung mga correction, discipline sa atin. Live a radical life for Christ. Amen. I've come across a social media post. Nakita ko yung post ng isang food establishment sa US, no? And banggitin ko na siguro kasi hindi naman. Yung Chick-fil-A. Hindi ko alam kung anong pagkain yun eh. No? Pero, syempre, Chick-fil-A, may chicken. No? Ang pagkakalam ko, ito ay isang chicken sandwich fast food establishment. And, nag-post sila sa social media nila. Because June was helmed, o kumbaga, na-brand na o nabansagan na Pride Month. No? Pride Month. And, dapat suportahan at dapat suportahan. No? Kasi, syempre, kapag food establishment ka, kailangan mong sumunod sa kung ano ang uso, sumunod sa kung ano ang dapat. But that post, no, yung post na yun, ang pagkakaalam ko kasi, if you support in the US, if you support the Pride Month na gawain, movement, or kung ano mang pinaglalaban, dapat may bandera ka ng, bandera nila, yung rainbow, no? But I praise God na itong Chick-fil-A, nag-post sila sa social media kung anong stand nila. And sinabi talaga nila na, by the way, nalaman ko na ang founder nila ay Christian, no? Southern Baptist. And Kristiyano ang may-ari ng establishment na ito. And nag-release sila ng statement na they will remain true to their values. Of course, the biblical truths, o anong pinanampalatayaan at pinaniniwalaan nila. But, no, they will remain respectful. Okay? Take note of that. Hindi kailangan na maging magbastusan dahil hindi nag-a-agree. Pero ang maganda doon, they were able to stand their ground kung para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Sabi nila, hindi kami nagsusupport ng movement. Pero walang problema. We respect them and they are more than welcome to every food establishment ng Chick-fil-A. So that's, it's like parang amazing. No, nasabi ko, Lord, grabe, ang galing. Kasi nanindigan sila sa kanila pong pananampalataya. And I don't know, hindi naman ako taga-US, but based sa mga research, no, grabe yung research. Yung mga ginawa kong mga ng mga info regarding Chick-fil-A is maganda siya. Maganda yung involvement niya sa tawag dito, sa community. Yung pag may mga bagyo, namimigay daw sila ng libreng chicken sandwich. Yung, what do you call this? Pag yung mga drive-thru, sabi po doon, mabilis talaga sila. Yung service nila, kahit gaano daw kahaba yung linya, they were able to reach yung time. Di ba? Pag fast food, 10 to 15 minutes.
So, ganun yung record nila sa community based sa mga comments na nabasa ko. And one thing also stand out is hindi daw nagbabago yung lasa ng chicken sandwich nila, or di ko alam, basta yung product nila hindi nagbabago. So, ibig sabihin, with these responses, no, makita natin na although hindi nila sinuportahan yung Pride Month, yung LGBTQ++ na movement, ay hindi ibig sabihin nun wala na silang magandang may papakita. Because supporting the Pride Month or the LGBTQ movement ay hindi ibig sabihin mabuti ka ng tao. No, it does not define who we are. Ang mahalaga lang po sa buhay na ito ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. I hope malinaw po tayo dyan. So, cultivate yung awareness natin. Intentional. Maging intentional tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Hindi tayo yung walang alam. Okay? Hindi pwedeng wala tayong alam sa mga nangyayari sa ating paligid. God and humans, commitment and accountability must go hand in hand. Niyo po kung faithful si Lord, dapat maging faithful din tayo. Kung mapagmahal si Lord, dapat maging mapagmahal din tayo. Kung banal si Lord, dapat sisikapin din natin na maging banal. Because of who He is. Okay? That's because of who He is. Who you are, Lord, sa amin pong mga buhay. So, dapat maging aware tayo, no? Yung commitment natin with God, kung paano hindi siya nag-fail sa atin, kung paano patuloy siyang nagiging accountable sa kung sino siya, we must go hand in hand. Because, ito yung tinatawag natin na covenant bilang creator and creation. We have a covenant na, alam niyo po yun, hindi transactional yung relationship natin with the Lord, kasi alam natin na hindi lang tayo gumagalaw pag may magandang nangyayari, kundi tayo ay nananatili, gumagalaw, nagsusumikap, kahit hindi po maganda ang mga nangyayari sa atin pong paligid. So, hindi to transactional. With commitment and accountability ito. Okay? It's like marriage. Ayan, pumasok na naman sa isip ko. It's like the marriage na meron tayo with our spouse or even, with our Lord. The church, Jesus Christ is the groom. It's very beautiful pag ang relationship ay mutual. Diba? Mutual. Hindi natin nasasaktan si Lord, hindi natin siya napapaiyak, hindi natin na-blaspheme yung pangalan niya. Ang ganda lang kapag mutual, nakakaganda sa puso. Hindi kayong lagi ka na lang ashamed, hindi ka yung laging nahihiya ka na lang lagi kasi may mali ka, may pagkukulang ka. It's just that knowing who God is and committing to Him and being accountable in all our actions, talagang I believe it makes the Lord happy na mutual ang relationship. Mutual ang relationship. So, what's next? Dapat ma-remind tayo
that God is faithful, He is reliable and transparent. So we as humans should mirror that. No, bilang siya ang lumikha sa atin, sisikapin natin na talagang manampalataya sa Panginoon. Kahit hindi tayo perfect, kahit makasalanan tayo at maraming mga pagkukulang, dapat makita natin, may we find our purpose sa atin pong Panginoong Diyos. So, ayan, it reflects the image of God. Why must God and humans accountability and commitment go hand in hand? Dahil it reflects the image of God. Remember that, please. Huwag nating ipapahiya ang pangalan ng Panginoon. Huwag natin ipapahiya. So let's always ask ourselves, yung ginagawa ko ba ay nakaka-glorify ba o basi mahuyan si Lord? Let us always ask ourselves. It activates divine promises. Alam niyo po, walang problema sa commitment ni Lord. Pero tayo bilang mga Kristiyano ay dapat nagpapatuloy. Okay? Dapat po tayo ay nagpapatuloy sa atin pong pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang mga pangako ay mararanasan lamang, makakamtan lamang kung tayo ay nagpapatuloy. Abay, sino man abi? No, sino naman kaya ang makakatanggap ng ipinangako sa gitna? Diba? Pag di mo tinapos, asan doon ang reward? Asan doon ang katuparan sa lahat-lahat? Hallelujah. So, we have to remain accountable, remain faithful sa atin pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Patuloy lang po sa obedience, sa relationship with God. No? Makita natin na mahalaga po yun. So, it prevents, number 3, it prevents spiritual distortion. Balik lang ako. Una, bakit ang accountability at commitment ng Lord at natin must go hand in hand. Number 1, because it reflects the image of God. Number 2, it activates divine promises. No, pag tayo po ay committed and accountable, may reward. May mga pangako si Lord na talagang mararanasan natin. Mga pagpapala that is beyond what we can imagine. Number 3, it prevents spiritual distortion. Commitment without accountability leads to presumption. Ang maniwala sa mga pangako ng Panginoon pero magpatuloy sa buhay na walang standard ay talagang nagpapakita ng lifestyle na cheap grace. No? Ibig sabihin, hindi natin hinaharap yung mga consequences na dapat nating harapin. Parang, if extreme ang grace na talagang ipinamumuhay natin na, okay lang. No, I'll do everything na gusto kong gawin. The Lord is faithful anyway. No. We discourage that. We discourage that kind of cheap grace na para bang yung ginawa ni Lord Jesus sa krus ay parang wala lang, na parang, alam mo yon, kung anong gusto mong gawin, gagawin mo na lang. Please, no? Kung walang accountability yung commitment natin, parang ang hirap nun. As
Christians, let us teach ourselves to face kung ano man ang mga consequences na atin pong haharapin. Take note, atin, lahat tayo. Kung may accountability ka naman, without commitment, it leads to checklist, legalism na lang. Okay, check. Check, nag-pray na ako, check. Nagbasa na ako ng Bible, check. Naging mabait ako, check. No? Kasi 'di ba ito yung kailangan? Kasi 'di ba ito yung nire-require? Pero walang commitment, walang, alam mo yun, walang effort, walang pag-o-offer ng pinaka-the best na sacrifice, wala din pong kabuluhan. So, kung wala sa puso ang mga bagay, alam naman natin, we have a God who looks at the heart. Kung walang ganon, lahat lang po ay magiging religious duties. So, I hope this afternoon you will be reminded what accountability is, what commitment is sa atin pong mga buhay. So before I go, I will end with this verse. Sabi po dito, Pilipos chapter 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. So, we must all be reminded na si Lord ay hindi nagsisimula ng mga bagay na hindi niya tinatapos. Ang Lord natin ay committed, na ang Lord natin ay may commitment, na ang Lord natin ay may accountability. So we must reflect that in our lives. Thank you po. Sana po may naintindihan po ang bawat isa sa atin. God is so good sa buhay ng bawat isa sa atin, and I hope and pray na wag po tayong mawalan ng pag-asa na meron pong commitment at accountability na nararapat sa atin pong mga buhay. So ayan, I hope we continue to learn through the Word of God sa atin pong mga buhay. Thank you po for listening sa atin pong Count Your Blessings na dito lang mapapanood sa Radio Boracay 106.1. Also, we want to continuously promote ang ministry na dinala ng Rasos dito sa Pilipinas. Of course, one of that is the GCBI Philippines, which is now open for enrollment sa ating batch 5. May mga naka-attach po na contact numbers, email, or kahit Facebook. Or you can also reach out to me kung gusto po ninyo mag-enroll. Talaga pong makita po natin na may gagawin si Lord sa ministry na ito. So, kung gusto niyo po mag-enroll, you are very much welcome. Praise the Lord. Sa amin naman po na Sunday service sa Malay Assembly of God, ang amin pong Sunday service ay nag-uumpisa ng 9 a.m. sharp sa church po natin sa Malay Assembly of God, Mutag, Malay, Aklan. Ako po ang nagpapastor doon, Pastor Christian Joy
magluyan at your service. No, you can also reach out to us kung gusto niyo pong makipag-fellowship with us. Meron po kaming Facebook page. No, search niyo lang ang Malay Assembly of God. Sa lahat po ng nanood sa hapon na ito, we are grateful. Salamat po sa bawat isa sa atin. And I hope sa susunod na linggo ay makasama pa rin po namin kayo para po sa pakikinig sa programang ito. So bago po tayo officially na matapos, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Father in heaven, we thank you for this afternoon. Salamat sa isang programa na naman na natapos. Thank you, Lord, na alam kong sa isang oras na ito may gagawin ka. May ginawa ka. May ginawa ka, Panginoon. Kahit hindi namin nakikita, meron ka pong ginagawa, sinisimulan at alam kong tatapusin mo, Panginoon. We also lift up even this radio station to you. Patigid kami, Ginoo, that you have great plans para patuloy na ang kingdom mo, Lord, ay maluwalhati sa amin pong mga buhay. Alam ko, Lord, na gagamitin ang radio station na ito para po mapalagana pa ang iyong salita. I hope and pray kung ano man ang mga pangangailangan, ano pa man ang mga alalahanin, ano pa man ang mga bagay, mga concerns, ikaw lang po patuloy, Lord, ang magpakilala kung sino ka sa amin pong mga buhay. Ano man po ang desires ng puso nila, ikaw, Lord, ang magtupad sa tamang oras at tamang panahon. Thank you, Lord. All this we pray in the mighty, mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless.